So magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ang oras na ito ay aking kukunin ang kaunting minuto lamang na kung saan sabi nga po sa ating inawit kanina, ang Panginoon po ay walang katulad. Yung isa naman, yung inawit natin kanina ay sa biyaya mo lamang. Sa nakalipas na mga araw na talagang nagbagyuhan mga kapatid, ay talaga nga namang isa sa pinaka-the best ay yung pasalamatan natin talaga ang Panginoon dahil may mga kababayan po tayo sa parte ng Cebu, parte ng Samar at itong sa Norte ay dinaanan po talaga ng napakabilasik na bagyo na si Uwan. So bali tayo ay nakikisimpatya sa kanila on the way na naman ang tulong ng government. Tayo naman dito sa Batangas, sa Lipa, isa sa pinaka-blessed din tayong lahat. Wala tayong mga, kumbaga, ito lang, normal lang. At ito, nandito rin tayo at kitang-kita ang ating mga beauty. At yan ay isang dakilang pasasalamat na sa ating Panginoon. By the way po, ako po si Dennis Valdivia, ang aking pong asawa. Yan, si Apple or Janet. At ito po ang aking mga kasama. Hindi po, nauna na po sila dito. Okay. So, ito pong wartime na ito ay ginagawa po ng ating company, ng CCT, sa ganon, tayong lahat ay una mapagpala ang ating mga espiritu. Sino naniniwala dito na kaya tayo nabubuhay ay dahil meron tayong kaluluwa at espiritu? Tayo lahat. Alam niyo po, itong kaluluwa, itong ating katawan na to, binubuo ng tatlo. Katawan, kaluluwa at espiritu. Yan yung tatlo na yan. Ngayon, itong ating katawang ito may kamatayan. Sino dito ang nakabalita na si Enrile ay namatay na? 101 si Enrile. Opo. Nung nakaraan siya ay nasa ICU. Ngayon siya po ay patay na. 101. So mga kapatid, walang immortal na nabubuhay sa daigdig. Tama? Lahat tayo mawawala. Naalala niyo po ba nanay na dati dumedede lang tayo? Tama? Dati tayong baby. Tama ba? And then naging elementary, naging high school, naging college, nagkaasawa, nagkatrabaho at ngayon ay naging lola na. Tama? Tayong lahat ng mga bata, darating din sa punto ni nanay ngayon. At lagi natin tandaan na lahat yung kaluluwa natin ay may uuwian. Tama? May uuwian to. Saan uuwi? Depende sa'yo. Pinamimili tayo ng Panginoon. Langit or impyerno. Yun naman yung katotohanan. Aminin natin sa hindi, may realidad ang buhay, lahat mawawala. Si Enrile, 101 years old na buhay. 1920, pinanganak. Pero ngayon, nasa kamay na siya ng Panginoon. So, ano yung realidad ng buhay? Mawawala tayo mga kapatid. Lahat ng mga bagay na naipon, naipundar, yung pinaggamitan natin ng buhay na ito, one day, haharap tayo sa Panginoon at sasabihin, ano yung ginawa mo sa akin? At namimili ang tao, langit or impyerno. Ito po yung, saan ba tayo nilikha at papaano ba tayo minahal ng Panginoon? Number 1, ang sabi sa Genesis 1:27, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. At sila'y nilikha, isang lalaki at isang babae. Ang sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, Brother Dennis, kasi bading. Alam mo, Brother Dennis, ako nilikha din. Ay, totoo naman, nilikha ka din ng Diyos. Alam mo, sabi niya, lalaki, babae. Brother, ako yung lalaki at babae. Siya daw yung at. Diba? So, mali. Joke ko lang kasi lahat naman mga katropa ko mga sila. Joke ko lang sila. Sabi ko sa kanya, dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Walang tumboy, walang bakla. Ako nga yung at, wala pong ganon. Lalaki at babae. So, yun lang po yun. No? So, tayo nilikha ng Diyos. Ito napakaganda. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, alam mo ba na kawangis ka ng Panginoon? Ayon sa identity. Alam mo yung identity? Yung pagkakilanlan sa'yo. Mga kapatid, alam mo ba na lahat tayo nagsimula sa Diyos? Galing tayo sa Diyos, ate. Alam mo ba na nilikha ka ng Diyos? Hinawakan ka ng kanyang kamay, di ba? Hiningahan, spirit, isang taong may buhay, ang sabi ng Panginoon. At ikaw yon, ate. Ate, ano nga po pangalan niya? Raquel, ate Raquel. Hiningahan ka ng Diyos, binuhay ka ng Diyos, hinulma ka ng Panginoon. At yun yung identity na ikaw ay mahal niya. Alam niyo po yung identity, ito yung pagkakilanlan. Meron bang minsan dumarating sa inyo na nag-CCI? Iba minsan nagtatanong doon. Katulad dito, yung nagtanong kami diyan. Kilala niyo po yung Ate Irma? Parang may abroad daw ang asawa yata, parang gano'n. Sabi ganyan. Meron namang ganito na, kilala mo ba yung Dennis?
Yung ano, manginginom. Ayun yung ano, basagulero. Di ba? Minsan yung identity na gano'n, na yung pagkakinanlan sa kanya na pag sinabing basagulero, lasinggero, ay si Dennis na yan. Di po ba? Ganun eh. Alam nyo, hindi yun ang pagkakalika sa atin ng Panginoon. Bakit nasira yung identity ng tao? Bakit nasira yon? Sa kadahilanan, mga kapatid, may pumasok na tukso, may pumasok na kaaway. Meron ba kayo, sino dito yung naniniwala na mayroong demonyo? Sino naniniwalang mayroong demonyo? Sino naniniwalang mayroong satanas? No? Tinutokso ka. Alam mo ba yung minsang, yung bang chismis na chismis ka na alam mo, yung may bagong chismis ngayon, tagal naman mag-umaga. Di ba? Ganun eh. Yung bang, kumain. Nakita mo sa Facebook, may nakapost na naman to si Kunwari, mukhang ako na naman ang pinapatamaan nito, Bukas nga, pupuntahan ko to. Alam mo ba yung laging ang diablo, ang demonyo, laging bububulong sa atin? Na kapag inaway ka, aawayan mo rin. Di ba? Ganun ang mundo di ba? Pag sinaktan ka, sasaktan mo rin. Pag binungangaan ka, bubungangaan mo rin. Pero hindi po yun ang identity na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Pag kawangis mo ang Panginoon, yung humbleness nasa iyo. Ayan. Kapag kawangis mo ang Panginoon, yung katiyagaan nasa iyo. Kapag kawangis mo ang Panginoon, yung pagmamahal nasa sa iyo. Yung bang asawa mo, iibigin mo kahit hindi ka ibig. Yung bang may sigalutan kayo, pag kayo magkatulog sa gabi, talagang kayo magkatalikod. Pero ngayon, dahil nalaman mo na ako pala ginawa ng Diyos, ang identity ko pala ay mapagmahal. Ako pala si Raquel na mapagmahal. Ayan. Diba? Na kahit sinisinghalan ng asawa, mahal pa din ang asawa. Diba? Si ate. Balo na, diba? May anak, may apo. Diba? Ikaw yun ka na nilikha ng Panginoon, mapagmahal. Ikaw yung tao na kumbaga, mapagmataas, pero dahil ikaw ay kawangis ng Diyos, magiging mapagkumbaba ka na, kapatid. Alam nyo ang kaaway, ang demonyo, gusto lagi tayo linlangin. Gusto niya na tayo mapahamak. No? Ang sabi ko kanina, dalawa ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mayroong kapahamakan sa mga kaluluwa ng tao na hindi naniniwala, hindi sumasampalataya sa Panginoon. Alam nyo, akala ko mga kapatid, ang buhay ay para yung aking experience lang. No? Ako po'y dating maglalako ng isda dito sa San Isidro. Matagal na po, halos 15 years ago na. Ito pong barangay homes na, itong San Isidro homes na ito, bago pa to. Nandito na ako, naglalako na ako dito. Kaya kilala ko, marami akong mga suki dyan na kilala ko din. At ako po yung tao na mula sa wala, inangat ng Panginoon ng mabilis. Alam niyo ba, pagdating ng pandemic, within 3 years lang, sabihin na natin sa madaling salita, pinayaman po kami ng Panginoon. Kasi kumita po kami ng malaki sa online. Marami po kami mga produkto, ibinebenta. Kaya lang, yung panahon ng kasaganaan na yon, inilayo ako ng Panginoon. Hindi naman Panginoon, lumayo ako sa Diyos. Lumayo ako sa Diyos, mga kapatid. Ginawa ko na kung ano yung gusto ng mundo. Alam mo, may pera na kasi, mga kapatid May pera na Lumayo ako sa Diyos. Dati, pray ako ng pray. Lord, pagpalain mo ako, Lord, payamanin mo ako. Pero nung dumating ang panahon na blessing, iniwan ko, mga kapatid, ng Panginoon. Alam mo, ginawa ko? Nagbar ako dito, bar doon, lahat ng magagandang bar sa lipa, pinasok ko na yan, mga kapatid. Inom dito, inom doon. Nag-backslide ako sa madaling salita. Habang ang misis ko, sabi ko, misis ko, magpastora ka, mag-cell group ka. Habang nag-cell group yan, habang nag-mission sa iba't ibang lugar, alam mo, ginawa ko, mga kapatid, binibigyan ko ng ano yan, asa ka pupunta, cell group. Pagdating yan, may bago na naman akong tattoo sa katawan. Nagpatato na ako, mga kapatid. Alam mo yung bagay ng mundo, ginusto ko na. Kaya lang, dumating ang point na naisip ko, ang buhay ay maikli lang. Ipinunawa sa akin ng Panginoon one day, nanonood ako ng TV. Nakapanood ako ng worship song, ay ang worship service. Tama sa akin lahat. Tama sa akin. Alam mo,
Hindi ko alam, umiiyak na ako ng mga panahon na yun. Lumuluha na ako mga kapatid. At itinaas ko yung kamay ko, sabi ko, Panginoon, magbabalik ako sa iyo. Sa kabila ng mga blessing, iniwang kita, pero ngayon, magbabalik ako sa iyo mga kapatid. Bakit? Naunawaan ko mga kapatid, na ang buhay maiksi lang. Naunawaan ko yung mga bagay na meron tayo dito, iiwan mo din pagdating ng panahon. Sabi ko sa misis ko, kasi may sports car kami ng mga nakaraan. Binenta na namin. Alam mo, Mal, dadala kaya natin itong sports car na ito sa langit? Alam mo, sabi niya, naku, walang kaluluwa itong sasakyan natin. Hindi mo madadala sa langit. Basta lagi gano'n sinasabi ko sa kanya. Alam mo, bakit? Nanghihinayang kasi ako eh. Yung mga bagay na naimpundar namin, pagdating pala ng panahon mga kapatid, hindi rin madadala sa langit. Ate, iwan. Mahirap man tayo o mayaman, lahat iwan mga kapatid. Alam mo, sabi ni Job, lumabas ako sa daigdig na to, hubot-hubad, walang dala. Babalik ako sa Panginoon, walang kadala-dala. Mga kapatid, ano man yung meron tayo ngayon, iiwanan mo yan. Anak, asawa, lahat ng kagulumihanan sa mundong ito, lahat iiwanan mo mga kapatid. O bakit ngayon balisang-balisa ka? Diba? Alam mo naman na one day harap tayo sa Panginoon. Bakit ngayon todo kayod ka? Bakit ngayon parang pag walang panghulog, ano ba yan? Ano ba yan? Wala na naman akong panghulog this week. Ate Elma, ano ba? Ano bang pwede kong gawin? Alam mo kapatid, bahala na si Lord. Basta ang mahalaga. Lord, malapit na naman ang ano bang araw ngayon? Miyerkules. Dapat Martes, Lord. Tumugon ka na po sa aking dasal. Meron na akong panghulog, Lord. Di ba? Hindi yung buong linggo nag-alala ka na. Buong isang linggo, stress ka na. Nawala na yung tiwala mo sa Diyos. No? So, ang Panginoon, alam nyo, tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Gagawa ang Diyos na manghimala sa buhay natin na anuman mga bagay na meron tayo ngayon, dito lang sa mundo yan. Pagdating ng panahon, haharap tayo sa Diyos, dalawa lang ang pupuntahan. Humarap pa sa Diyos, Lord, nandito na ako. O, Raquel, nandito ka na sa harap ko. O, anong ginawa mo sa lupa? Naku, iisip ka ngayon. Lord, nag-alala ko na nag-alala buong buhay ko eh. Bakit ganon? Lord, ganito na yung buhay ko eh. Hindi. Ang buhay natin sa Diyos. At kapag mali ang ginawa mo sa lupa, ay nako, kapatid, pasensya ka na. Doon ka para sa impyerno ka pala. Ang sabi doon, no, walang hanggang kapahamakan. No? Yung mga hindi nagtiwala, hindi naniwala, nagagawa ang Diyos, saan ang punta? Kapahamakan eh. Pero kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Namatay si Kristo sa atin. No? Kaya nga namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Ano pa kaya yung ibang bagay ng pangmundo na hindi kaya niyang ibigay? O, diba? Ate Raquel, ilan ng anak mo? 2. Papayag ka ba yung isa doon ialay sa buong sangkatauhan? No? Hindi, di ba? Alam niyo ang Diyos, nag-iisang anak. Hiningi ko na nga yung isang O, hiningi na nga. Tapos ibibigay pa sa Panginoon, di ba? Kasi yung amin ng anak ay patay yung ilabas. Yung isa, may isa ka na lang ngayon. O, di ba? Ganon na ang Panginoon, mga kapatid. Yung kaisa-isa niyang anak, para hindi mapahamak ito, pumunta sa impyerno, ibinigay niya. O, alam naman natin, di ba? Namatay si Jesus Christ. O, di ba? Namatay si Jesus Christ. Napako sa cross para saan? Para sa kasalanan ng mga kapatid. No? Para ibalik yung identity. Yung pagkakinanlan na ako. Ate, ano pangalan mo, ate? Lourdes. Para ibalik yung identity. No? Yung wangis mo na ikaw ay si Lourdes na mapagmahal. Ikaw ay si Lourdes na matyaga. Ako ay matiisin. Identity mo yun. Ako yung taong pinagpala ng Diyos. Di ba? Ako, sabi nga sa Biblia, ako ay hindi buntot. Isang ulo. Ayan. Hindi nangungutang, nagpapautang. Kapatid, ngayon lang tayo nanghihiram. Ngayon lang tayo nahihirapan. Pero one day, yung pagpapala ng Diyos ibubuhos po sa ating lahat. Grabe. One day, magtiyaga lang tayo, ate. Alam nyo, nung tinugon yung panalangin namin, nung ako'y panahon na naglalako ng isda, 13 years tinugon ng Panginoon. And after nangungupahan, pinapalayas, ang aking sasakyan, kariton. Nagtitinda ako sa bayan, kariton. Pero alam nyo, after 13 years na panalangin namin, tinugon po kami ng Panginoon. Sa loob lang ng 3 years, ibinigay ng Diyos. Bahay, sasakyan, lupa, nandiyan na lahat. Alam mo, wag lang tayo susuko. Amen? Wag lang. Tuloy ang pananampalataya.
Ano man yung mga problema natin sa finances na yan, problema sa relasyon, problema sa asawa, sa anak, sa apo, nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Ang nais lang po niya ngayong umaga, magtiwala, manampalataya, nang sa ganun, maging anak tayo ng Panginoon. Alam mo, masarap yung maging ama ang Diyos. Na, di ba? May mga magulang tayo dati, di ba? Pag may problema ka, inay, tay, ito yung problema ko ng asawa eh. Tay, inay, wala ako ngayon eh. Di ba may nalalapitan ka? Ganon din ang Panginoon, mga kapatid. No? Gusto mo ba na maging ama siya? No? Maging pamilya siya? Isa lang ang paraan. Ang sabi ng Diyos, manampalataya ka. No? Paniwalaan mo. At syempre, hindi maiiwasan yung mga kasalanan natin. Tama? Pero ang Diyos, nagbibigay siya ng kapatawaran sa ating mga buhay. Amen? So tayong lahat ay yumuko, tayo magpasalamat sa Panginoon. At sa ating pagpikit, sumunod kayo sa panalangin na ito, na kung gusto mo ng bagong relasyon sa Diyos, alam nyo, maraming reliyon. Pero ang ino-offer namin ngayon, bagong relasyon sa Diyos, na ang Diyos magiging ama natin, siya yung magiging Panginoon ng buhay natin. Sabihin nyo, Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. At sa mga oras na ito, pinapapasok kita sa aking puso. Ikaw na po yung maghari at maging Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na po mananalangin sa inyo. Panginoon, maraming salamat. Hindi po aksidente ang umagang ito na kami makapakinig din sa salita, makapagpuri sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, mga kapatid namin na narito, marami mga problema, struggle lang buhay, pero lahat ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. Ano man po ang kahilingan ng kanilang mga puso, ito po ay inyong nakikita, Panginoon. At Lord, sa mga darating na panahon ng kanilang buhay, Lord, naniniwala ako, magiging matagumpay po ang buhay ng bawat isa. Ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, i-bless mo po ito, Panginoon, dahil may bago kaming relasyon sa iyo. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming hinahawakan ng mga kamay upang kami maging pagpapala sa marami. At Lord, naniniwala kami yung natitirang buhay namin sa mundong ito. Ito'y ipagpapasalamat lagi namin sa iyo, ipaglilingkod namin sa iyo at anuman po mga alalahanin, anuman po yung mga pagkakulangan sa aming mga finances. Lord, naniniwala kami sang-ayon sa pananampalataya na meron kami. Ito, Panginoon, ay mapupuno ng biyaya, Panginoon. Hindi magkukulang ang sino man nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. At sana po may natutunan po tayo. At sana hindi lang po ito yung huli, kung hindi ito yung sunod-sunod na may redemption tayo sa Panginoon. Amen.